Sinusubok ng panahon sa mundong maingay, ikaw ang aking pahinga. Paulit-ulit ang kahapon, binaon tayo sa hamon. sa bawat pagkakataon. Sinusubok ng panahon Sa mundong maingay, ikaw ang aking pahinga. Sa yakap mo kumakalma, lahat ay nagiging payapa. Lagi akong uuwi sa'yo, sa puso mo, kung saan laging Pasko. Yan ang lagi mong dala sa pamilya. Ang Pasko, family is love, family is love. So we just love, 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 just love, love, love. Family is love, family is love, just love. Ang pamilya ay bunga, ang pamilya ay bunga ng pagmamahal niya. ibalik natin sa kanya, Ibalik sa kanya mahalin ka. ang isa't isang ating lakas, Isang ating lakas, kahit anong pagod pa. kahit anong pagod pa. Sa ngiti mo'y may himla, may panibagong umaga. Lagi akong uuwi sa'yo, Sa puso mo, kung saan laging Pasko.
Ama sa langit na family is love. Na dapat sa pamilya una nakikita ang pag-ibig mo. Family is love. Napakahalaga po na aming pamilya. Aming pamilya, binigay mo sa amin isang malaking biyaya. Ang aming ina, ang aming ama, ang aming mga anak. Isang pamilya na binuo ng pag-ibig. Nawa, ang Sunday Gospel ay mabless tayo dahil ito ay para sa ating pamilya. Sama-sama po tayong manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ama, maraming pong salamat una sa lahat sa paggising mo sa amin sa panibagong umaga. Every gising is a blessing. Seek first the kingdom of God. Salamat, Lord. Pagkagising ko sa umaga, nakita ko yung aking asawa, yung aking anak, aking mga magulang. Family is love because God is love. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat yung pag-ibig sa aming pamilya, patuloy mong pinadadaloy. At kung meron mang alitan sa aming pamilya, Lord, pag-ibig nawa ang maghari sa amin. Lalo na ngayong ang Pasko ay aming inaalala, na kung saan ang anak ng Diyos ay pinadala dahil ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang sinong sumampalataya man dito ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan sa nakalipas na oras. Upang sa ganon, ang pagdating ng banal na Espiritu sa ating mga puso ay manatili sa mga oras na ito. Ama, patawarin mo po ako sa aking mga pagkakasala. Linisin mo ang aking puso. Luklukan ako na yung Espiritu Santo. Gamitin mo lamang akong instrumento na daluyan ng iyong mensahe. Ikaw ang gusto kong maitaas sa Facebook Live na ito. Panginoon, dinadalangin ko din po ang makakarinig ng iyong mabuting balita. Mapalad ang mga nakikinig sa iyong mabuting balita, Panginoon, at gumaganap nito. Dalangin ko na ang puso nila ay handa nila sa pagbibigay ng paggalang, isang pusong bata na makikinig sa isang amang nangangaral sa amin, nagpapaalala sa amin sa linggong ito, sapagkat ang linggong ito ay para sa iyo, Panginoon. Itinangi mo ang araw ng linggo para sa iyo, Panginoon. Nawa, ano man yung mga iisipin pa natin, kaabalahan na darating sa mga oras, unahin muna natin ang Panginoon upang lahat ang gagawin natin, i-guide tayo ni Lord. Amen po. Maraming salamat, Panginoon. Live ang iyong banal na Espiritu, live ang iyong presensya, kaya buhay na buhay rin dapat ang aming Espiritu. Ito ang pinakamahalagang biyaya na ipagkakaloob mo sa amin sa araw na ito, ang iyong mga salita na aming buhay, kung saan ang katotohanan ay naroon at ang katotohanan magpapalaya sa amin. Ang lahat ito'y dalangin ko sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, Isa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita, ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ganito ang nasusulat sa kautusan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki
ay itatalaga sa Panginoon. Nagpalay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautusan ng Panginoon. Magkapares na ibong bato-bato o kaya'y 2 inakay na kalapate. May isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon ni Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ang ayon sa itinatakda ng kautusan. Kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos. Ngunit tutuligsain siya ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil dito, magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Fanuel at mula sa Lipin, Asyo. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. At ngayoy 84 na taon na siyang biyuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa na nila ang lahat ng ayon sa itinatakda ng kautusan ng Panginoon, umuwi na sila sa bayan ng Nazaret sa Galilea. Ang batay lumaking malusog, puspos ng karunungan at kalugod-lugod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Amen. So isa pong pinagpalang umaga sa lahat ng makakapag-almusal ng buhay na salita ng Panginoon. Welcome po sa The Word of God Daily Gospel. Actually, ito po ay gabi-gabi, 8:00 ng gabi. Monday to Sunday Gospel. Kailan kung minsan, nag-iiba po ako ng oras kapag meron po akong gagawin o lalakarin. So ngayon po, ginawa ko munang 7:00 ng umaga. Pero bukas po, babalik ulit tayo sa 8:00 ng gabi. Ang layunin po ng Facebook Live na ito ay palagana pang mabuting balita araw-araw po. Bakit? Araw-araw tayong binubuhay ng Panginoon. Araw-araw tayong binibigyan ng biyaya, pagkain, pamilya. Araw-araw may ulan, may hangin. So, higit sa lahat, ang gusto ng Panginoon, yung ating espiritu ay mabusog ng kanyang mga salita.
Sapagkat sinabi ng Panginoong Yesus, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. Sapagkat every time na tayo nagigising, nag-expect si Lord ng new creation, bagong nilalang. Kaya kailangan laging hinahanap ng mga bagong nilalang ang salita ng Panginoon. Kasi bilang tao, tayo may katawang lupa, espiritu at kaluluwa. Yun po yung madalas na nakakalimutan ng tao, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu. Baka masyado tayong nalilibang na enjoy life, no? Sabi nga life is short. So enjoy lang. So paano natin ine-enjoy ang buhay natin? Ine-enjoy ba natin na kasama ang Panginoon? O ine-enjoy natin na kung ano lang yung gusto natin? Kung saan tayo masaya? Wala tayong pakialam. Kung nasasaktan natin ng Panginoon, basta enjoy ang life. Hindi po ganun. Ang katotohanan po ng buhay ay enjoy natin ang ating physical life, pero mas i-enjoy natin ang ating spiritual life. Sapagkat ang spiritual life po natin, yun po yung forever. Yun po yung totoong buhay sa langit. Itong buhay natin, physical life natin, pansamantalang ng puto. Inihiram lang po natin ang ating buhay. Lahat ng meron tayo, hindi atin. Mahirap pa tayo sa daga, pinagkakatiwala lang ng Panginoon. Amen? Kaya alam nyo, napakabuti ng Diyos na sa pamamagitan ng online, Facebook Live, lahat tayo may cellphone, lahat tayo may Facebook. Bakit hindi natin ialay ang maiksing oras? Sabi nga hindi the quantity but the quality of time para makarinig tayo ng mabuting balita. Hindi natin pwedeng katuwiran sa Panginoon na alam ko na yung 10 utos ng Diyos, alam ko na yan. So kung alam natin, bakit patuloy pa rin tayong nagkakasala? Ba't hindi pa rin tayo makaalis sa mga bisyo natin? Bakit hindi pa rin tayo makapagpatawad? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin 100% ang pag-ibig natin sa Diyos? Sa kinapal-kapal ng utos o nila naman ng Biblia, minsan yung pinaka-basic, hindi natin masunod. At ano yun? Ang ibigin ng Diyos ng buong puso, lakas, kaluluwa, at lahat na, no? Pero ang tanong, ang daming kahati ng Diyos sa ating puso, sa ating isip, sa ating lakas. Pati sa ating kaluluwa, may kahati ang Panginoon. Amen? Siguro kung lahat tayong tao, number 1 pa lang na utos ng Diyos ay sinusunod natin, napakadali na para sa ating iwanan ng bisyo, iwanan ng pangangalo niya, iwanan ng mga bagay na hindi nakakapagbigay papuri sa Panginoon. Sapagkat gusto ng Diyos, tayo ay maging manggagawa niya, maging online alagad. Since boom na ngayon ang online, sana itong Sunday Gospel, pagkatapos ay i-share nyo sa inyong timeline. Kasi yun po, utos po yun ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Naririnigin natin yan sa simbahan. Sasabihin ng pare, umayo kayo at ipalaganap ang mabuting balita. Ilang tao ba ang nagpapalaganap ng mabuting balita? O baka naman pagsimba natin, tapos na ang kwento. Iba na hinahanap paglabas, no? Tayo po ay nagsisimba hindi para ganapin lang na yung pagsisimba. Nagsisimba tayo dahil gusto ng Panginoon na may maitanim sa ating puso. Amen po. Nawa, itong linggo na to, kung maaaring nakapagsimba na kayo, magsisimba pa lang kayo mamaya, magkaroon na tayo ng patikim na mensahe ng Panginoon. Kumbaga sa akin, ang pagninilay ko, yung personal experience ko kay God, pero ang gusto ng Panginoon, kayong mga nakikinig, meron din kayong pagninilay sa inyong sarili. Kasi ang gospel ngayon ay tungkol sa Holy Family o sa banal na pamilya. Amen? So, maraming salamat una sa lahat sa Panginoon sapagkat ako'y naniniwala na nandito siya sa atin. Kapag ang Diyos, tungkol sa Diyos ang ating pinag-uusapan, sigurado nandun ang Panginoon. Di po ba nandun yung Holy Spirit? Pero pagka tayo ay gumagawa ng mga kasamaan, nanonood ng mga pornografiya, sigurado nandun ang evil spirit. Di po ba? Sabi nga ng Panginoon dapat maging templo na ang banal na espiritu sa ating katawan. Yan dapat ang nananahan. Sapagkat kailangan natin ng salita ng Panginoon ngayon. Yan ang pinakamahalagang ayuda na kailangan ng tao. Takot na takot tayong mamatay sa COVID kasi makikarimate tayo. Sa kasalanan.
Sa virus ng kasalanan na lagi natin kasama kahit naka-stay at home tayo, hindi ba tayo natatakot? Diba? Kasi kapag tayo kasi po ay nabubuhay lamang sa ating mga nakikita, mahirap po yun. Diba? Halimbawa, baha, maputik sa labas. Anong gagawin mo para bigyan mo ng proteksyon ng iyong paa? Gusto tayo ng boots, di po ba? O kaya nagdadala tayong payong para hindi tayo mabasa. Iyon yung sinasabi ko, nabubuhay tayo sa mga bagay na nakita. Nakakapaghanda tayo, naingatan natin ating sarili, kumakain tayo everyday. Paano yung ating spirito? Hindi ba natin poproteksyonan sa mga kasalanan dahil hindi natin nakikita? Tayo ay matakot sa mga pumapatay sa espiritu, hindi sa mga pumapatay sa katawang lupa. Sapagkat ang buhay natin dito, ang bilis talaga ng panahon. Amen? Naalala ko kasi, nagsimula ang pandemya March. Ngayon, December na. Maya 2021 na. Kamusta na ang ating naging relasyon sa Panginoon? Nag-improve ba? Mas lumalim ba yung ating pananampalataya sa Kanya? Yung pagka-busy natin noon nung wala pang pandemic, ngayon ba? Nagkakaroon na tayo ng time kay Lord. Napakabuti ng Diyos, di ba? 24 hours yung binibigay niya sa atin. Pinapahiram na oras. Pero kamusta yung utos niya na basahin ang Bible everyday at pagnilayan to? Baka naman yung Bible nyo, pagka binuksan amoy department store pa rin. Diba? Ang Bible, yan ang pinakamahalagang bagay na nalikha dito sa mundo. At dapat, yan ay ating pinagnilayan. Kasi po, ang Biblia, kapag ito'y ating sineryoso at isinabuhay, napakalaki po na hindi lamang information, kundi transformation ang ibibigay po niyan. At kapag kayo nakikinig, kamukha nito, nakikinig kayo ng mabuting balita, nananalig ako, dapat kayong manalig at maniwala na nagpe-perform ang Panginoong Jesus ng himala sa ating mga puso. Sapagkat ang Panginoon nagpagaling ng mga pilay, nakalakad, mga bulag, nakakita. Pero at this moment, ang gustong pagalingin ng Panginoon yung ating mga karamdamang spiritual. Yung pagiging maiinggitin natin, magagalitin, maramot, mga makalaman. Yeah, di ba? Kaya sabi nga sa inyo kapag nakakarinig tayo ng mabuting balita talaga. Sapagkat ito'y balita ng kagalingan. Amen po. So, yung pong gospel, Sunday gospel, maganda po. Napansin niyo yung pambungad kong awit, family is love. Diba sarap pakinggan? Family is love. At yung salitang love lang sarap bigyan ng meaning. Lahat po tayo nakaranas magmahal, mabigo. Meron pa rin tao na kahit nabigo, nagmamahal. Merong taong nagmahal, pero nabigo, nagpakamatay pa. So, iba't iba yung reaction ng ating pag-iisip, ng ating emosyon pagdating sa pag-ibig. Ngunit mag-ingat tayo. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pero matalino ang dyablo. Ginagamit din niya ang salitang pag-ibig para tayo siluin, para tayo tuksohin. Sa loob-loob ng dyablo, God is love, O sige, gagamitin ko din yung love na yan. Kasi alam ng dyablo na mahina ang emosyon natin pagdating sa mga damdamin. Amen? So, sabi ng dyablo, God is love. So, kaya nga, diba, may bawal na pag-ibig. Amen? At yung bawal na pag-ibig na yun ang ginagamit ng dyablo para tayo ay dalhin sa kasalanan. Kasi pag-ibig din naman yun Yun nga lang, bawal na pag-ibig. Kaya nga diba, laganap ang mga divorce, laganap ang mga same-sex sex relationship, laganap ang yung hindi mo asawa, nakikisama ka, o kaya mag-boyfriend pa lang kayo, kahit di pa kayo kasal, nasisipig na kayo, yung tinatawag nating premarital sex, kasi mahal na mahal yung isa't isa. Yun po ay matuturing nating bawal na pag-ibig. Sapagkat ang pagtatalik ng dalawang tao, lalaki at babae, dapat sa mag-asawa lamang. Kasi dapat magbunga yun ng pag-ibig. At yun nga yung anak, di po ba? Kasi ang babae at ang lalaki, hanggat hindi sila nagkakaanak, kahit isa lang, hindi sila matatawag na family. Kailangan matatawag na family kapag yung nanay at tatay ay may anak, kahit isa lang family na yan. O kaya kung halimbawa, hindi sila blessed na mabigyan muna ng anak, pwede silang mag-ampon. Family na rin yun.
Di po ba? Hindi lang naman sa dugo nakukuha yung pagmamahal na pwedeng ibigay sa isang anak eh. Kahit sa puso, kahit sabihin natin adopted siya. So, family is love. Holy family. At kung nakita po niyo yung poster invitation ko, ang nakalagay dun is hashtag MMK. Para bang ano ba? Familiar ba sa inyo yung MMK? Yung maala-ala mo kaya. Di ba sa ano yan, sa isang channel na napapanood natin, MMK. Kasi po dito sa Gospels, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, kapag tayo nakakarinig ng mabuting balita, may kanya-kanya po tayong pagninilay. At sa akin po personally, yung talagang nagkaroon ng impact sa akin sa Gospel na ito, yung huling sinabi doon sa Gospel. At ano po yung huling sinabi? Sabi doon, at nagbalik sila sa Nazareth at ang bata ay pinalaki ng MMK. Ano yung unang M? Malakas. Pangalawang M? Marunong. At yung K? Kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Sa mga napagnilayan kong gospel sa mga nakaraang taon, talagang pag sinabi mong Holy Family, talagang magkakonsentrate ka sa pamilya, sa nanay, sa tatay, sa mga anak. Pero sa ngayon po, napukaw nga yung aking pagninilay doon sa huling sinabi na MMK, malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. At sino yung tinutukoy doon? Yung si Baby Jesus. Ganon siya pinalaki ng kanyang mga magulang na si Mama Mary at si Saint Joseph. Amen po. Bakit kung gustong bigyan ng punto yung anak? Kasi ito pong mga nakaraang gospel, si Mama Mary, di po ba natalakay na yan yung tungkol kay Mama Mary? Yung talagang ipinakita niya yung kanyang 100% na pagsunod sa Panginoon na kahit siya'y dalaga, okay lang sa kanyang magbuntis siya. Di po ba? Although nakakahiya that time, pwede pa siyang patayin. Pero nakita natin, no? Sa ano sabi ni Mama Mary, mangyari ang sinabi sa akin. Sabi niya doon sa anghel, no? So, natalakad din natin dun sa nakaraang gospel si Saint Joseph, si Jose, na bagamat siya na hiwalayan si Mama Mary dahil nga sa kahihiyan, pero nakinig siya sa Anghel Gabriel na pakasalan kasi nagbubuntis o naglilihis si Mama Mary through Holy Spirit. So, nakita natin yung dalawang karakter ng pamilya. At ito po ngayon, yung gospel natin tungkol sa pinalaki ang bata ng MMK. Marunong, malakas, at kalugod-lugod sa Diyos. Ngayon po sa ating pamilya, kamusta po ba ang pagpapalaki natin sa ating mga anak? Amen. Ito pong gospel na to, tinatanong tayo ng ating Diyos. Ang daming mag-asawa na hindi nabiyayaan ng anak. Totoo yan. Di po ba? Merong mag-asawa na kaya naman nilang bumuhay kahit sa dosenang anak. Pero talagang wala Hindi sila nabiyayaan. Meron namang mga mag-asawa, naku naman, yung trabaho, kinikita ng tatay, pang isang anak lang. Pero ang anak, 12. No? Magtataka ka, bakit gano'n, no? Pero isa lang ang importante doon. Ang bawat anak ay biyaya mula sa Diyos. Kaya pag yung anak mo lumaki, huwag mo namang sabihan ng demonyo, Judas, hindi. Biyaya yan ng Panginoon. Nung makita natin yan nung baby, di ba, cute na cute tayo, no? Tapos, nung lumaki na lang, tsaka nag-iba yung ugali. Pero tulad nga ng sinabi ko, sa pamilya, napakahalaga ng isang bata. Napakahalaga ng isang anak. Amen? Napakahalaga niyan. At kailangan ang ating anak, kung nabigo man tayo sa ating anak, kahit sa ating apo, mga lolo't lola na kayo, kailangan tularan natin kung paano pinalaki ni Mama Mary at ni Saint Joseph si Baby Jesus, ang Panginoong Jesus. Pinalaki sa MMK. Isang batang malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Ganun po ba ang pagpapalaki na ginawa natin sa ating mga anak? At pagpapalaki na ginagawa natin sa ating mga apo? O baka naman nai-spoiled si apo? Naku, wag po. Alam niyo po, iba na ngayon ng mga bata. Ang mga bata ngayon, malakas silang pumik up. Malakas ang kanilang pakiramdam.
Ang bata ngayon, sinusubukan si lolo, si lola, si nanay, si tatay. Kapag halimbawa sinabi mo, "Ops, huwag mong gagalawin yan, huwag mong pupunta dyan," ginawa nung bata. Tapos natuwa pa yung nanay, natuwa pa yung lolo, no? So, ang sabi ng bata, babawal-bawal ka pag ginawa ko, tuwan-tuwa ka pa. Kaya dapat, ang binibigay nating pagpapalaki sa ating mga anak o apo, palakihin sa aral ng Diyos. Amen? Hindi po sapat na magbigyan mo siya ng magandang eskwelahan, napapakain mo siya ng masasarap everyday, maganda yung bahay niya, nabibigay mo yung mga material niyang kailangan. Amen? May mga ganun kasi talaga, no? Nabibigay talaga nila lahat. Pero hindi yun Hindi yun ang basihan kung paano natin palalakihin ang ating mga anak. Amen? Ang gusto ng Panginoon, palakihin natin ang mga bata kung paano pinalaki ni Mama Mary at ni Saint Joseph ang Panginoong Jesus. Punong-puno ng M. Ano yung M na number 1? Ang Panginoong Jesus ay pinalaki na malakas. Malakas. Ano ibig sabihin ng malakas? Malakas yung bang sabihin, pag anak ko dapat maglaki, macho, nag-GG, malakas, di ba? Hindi sakitin, di po ba? Yung mataba, yung pinakita mo, parang baby. Hindi po ba? Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Sa pagpapalaki ng anak, mas mag-concentrate po tayo sa spiritual niyang paglago. Kailangan malakas siya. Malakas in a way na kaya niyang humarap sa mundo sa paglaki niya. Kung pinalaki lang natin ang ating mga anak na mahina, yung bang konting, naalala ko tuloy, nung maliliit tayo, no? Pag tayo nadapa, nakaranas tayo ng dapa, no? Nakakalaro tayo sa labas. Wala pa kasing internet nun Nandiyan madapa tayo, yung mga tuhod natin, may mga bakas na nakahapon. Na-enjoy natin yung kabataan natin noon na talagang wala pa si COVID, wala pang internet, ang mga bata nasa labas, lahat. At uuwi ka, may araw, may uhog, ang dumi-dumi natin. Pero napakasaya. Di po ba? Na-enjoy natin. Pero, dapat, bilang mga magulang, lalo na nanay, no, ilaw ng tahanan, kailangan ipinapakita natin sa ating anak ang kahalagahan ng Diyos sa kanyang buhay. Kasi tayo bilang mga magulang, co-creator tayo ni God. So, dapat ang respeto sa atin ng mga anak natin, kung paano nila nilarespeto ang Diyos. Pero nakakalungkot isipin ng mga bata ngayon, iba na. May mga bata na hindi nagre-respeto, may mga bata na walang panahon sa magulang, mas best friend pa nila yung ibang tao kaysa sa nanay nila, mas nakakapagsabi pa sila ng problema kaysa sa, di ba? Pero sabi ng Panginoon, kailangan ang iyong anak, ang iyong apo, pinalaki mo sa number one na letter M, malakas. Para pag dumating yung problema, yung pagsubok sa kanya, hindi siya bibigay. May mga tao na ang taas ng pinag-aralan, attorney, engineer, kilalang artista, kilalang personalidad, pero mababalitaan mo na lang, nagpakamatay. Bakit? Sapagkat hindi sila naging malakas sa paghanap ng katotohanan sa salita ng Diyos. Amen po? Kailangan nating malakas. Hindi lang physical, kundi spiritual. Kasi ang kalaban natin dito ngayon sa mundo, hindi natin nakikita Amen? Ang digmaan, actually, ang kala natin ang digmaan yung World War I, hindi. Ang digmaan, every minute nasa buhay natin. Kaya kailangan ng mga anak natin handa na halimbawa, naglalaro sila, nakipag-away sa kalaro, tuturuan mo, anak, huwag kang makipag-away. Tularan mo si Jesus. Hindi ba lagi natin binabanggit sa bata, lalo na, kasi ang bata hanggat maliit, yan ang pinaka-the best na fino-form natin ng kanilang isipan. Give them information at the same time, natatransform sila. Na lagi natin binibigyan ng halimbawa ang Panginoong Jesus. Amen. At syempre bilang mga magulang, dapat makita sa atin yun. Di ba? Alam nga sabihin mo sa anak mo, hey, badyang yung bibig mo, mura ka ng mura ha. Pagkatapos ikaw naman palang nanay, mura ng mura. Amen. Kailangan maging malakas ang ating mga anak sa pagsubok, maging malakas ang pananampalataya, maging malakas ang pakiramdam sa mga bagay na alam nilang natutok sila na magdadala sa kasalanan. Malakas spiritually. Kamusta na ang apo mo?
Kamusta ng anak mo? Malakas ba spiritually? Amen. Napakahalaga yan, yung kalakasan. Pangalawang M, marunong. Okay? Tuwang-tuwa tayo mga anak, no? Pag yung mga apo natin, anak natin na with honors, with highest honor, may mga medal, o kaya pagka nakagraduate na, ang taas na ng posisyon sa opisina, sa kumpanya. Hindi masama, di ba? Nakakatuwa naman talaga yun, no? Pero aanuhin mo ang matalinong bata. Kung pagdating naman sa ugali, bastos. Walang utang na loob. Palasagot. Mga kabataan, mga anak, ang sabi ng Panginoon, tularan natin ang Panginoon Jesus na marunong. Magkaiba kasi ang talino sa dunong. Yung matalino, magaling ka lang sa math, sa English, at taas ng grades mo, pero ang karunungan ay sa Diyos lang nakukuha. At ang karunungan ay yung paggawa ng mabuti, yung pagpipigil sa sarili, yung bunga ng banal na espiritu. Yun ang tunay na karunungan. Kasi hindi naman tayo harap sa Diyos sa araw ng paghuhusga, na titingnan niya kung ano yung track record natin dito sa mundo. Naging presidente ito for 6 years. Ay, naku, laging top 1 sa klase. Hindi. Ang titingnan niya, ano ang dunong na nakuha natin mula sa kanyang mga salita. Amen? Kaya dapat ang mga anak natin ngayon, binibigyan natin ng karunungan. Amen? Kasi alam nyo, kapag inuuna natin ang spiritual life ng ating mga anak o apo, sigurado yan, susunod ang physical life. Kung puro physical, binibigay nga lahat ng material na bagay sa bata. Pagkatapos wala palang spiritual life. Di po ba papalpak yun? Kaya nga, di ba ang pangalawang M sa MMK? Marunong. Kailangan sabihin na ang dunong ng batang ito, napakabait. Laging nagpopo at opo, may kusang magtrabaho, hindi nagsisinungaling, marunong. At pag ginamit natin salitang marunong, yan ay galing sa Diyos. Kaya nga magkaiba yung matalino sa marunong Kasi ang karunungan ay galing lamang sa Diyos. At tayong mga magulang, kailangan ipakita natin ang dunong natin sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Nakakalungkot isipin na sa mundong ito maraming hiwalay na magulang. Bakit? Sapagkat nagkulang sila ng karunungan mula sa Diyos. At sino ang nagsasuffer? Ang mga anak. Ako personally sa akin napakahalaga ng kasal. Kasi nung tayo ikasal sa harap ng Diyos, commitment yan hindi lang ng babae at lalaki, kundi higit sa lahat sa Diyos. Sabi nga sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya. Bakit pagdating ng problema, nag-iiwanan ang mag-asawa? Yun nga, dapat ang the best moment na hindi sila mag-iway. Kaya kayong mga kabataan, bago kayo magpakasal, isipin nyo ito. Kapag ito pang asawang ito, pinakasalan ko ng babae, mahamahalin ko pa rin ba? Kapag ito bang asawa ko, itong boyfriend ko na pinakasalan ko, pagkatapos biglang nabalda, mawawalan ng trabaho, mawawalan yung head of the family natin, iiwan ko ba? Kapag ito bang mapapangasawa ko, magkaroon ng pagkakataon na maging masama ugali, tsaka kung makita yung masama ugali, mamahalin ko ba? Maging handa tayo sa pagtanggap ng sakramento ng kasal. Kasi dyan tayo bubuo ng pamilya. Amen po? Kaya lang nakakalungkot isipin, ang daming hiwalay na pamilya dahil nawala ang dunong. At ano yung dunong? Nasa salita ng Panginoon. At anong sabi sa salita ng Panginoon? Ang pinagsama ng Diyos, huwag paghiwalayin ng tao. At kung sakaling talagang hindi mapigilan na maghiwalay dahil talaga siguro ang bubugbuging lalaki, whatever, meron pa rin inutos ang Diyos magkaroon ng kasulatan. So kung nagsasama kayo ng walang kasulatang legal, kayo ay pasok na pasok sa pangangalunya. At yun ay isang mortal sin. Sinasabi natin sa ating mga anak, anak, mahal kita, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Kanya naman tayo mga magulang, Kahit wala na tayo, susubo na lang, bibigay pa natin sa ating mga anak Pero sana, higit pa doon, ang ipakita nating pagmamahal sa ating mga anak. Alam mo, ang mga bata, hindi lang sila nakakapagsalita. Kasi wala silang magawa sa mga desisyon ng kanilang mga magulang. Ba't sila naghiwalay ang mag-asawa? Because of pride. Because of pride. God is love. Kung ang kanilang pag-ibig lamang ang sentro ang Panginoon, at ang kanilang pag-ibig sa isa-isa is unconditional. Mahal kita, asawa ko, kahit na. I love you not because of, but in spite of. Ganyan dapat. At kung talaga
talagang mahal mo ang iyong anak, ito ang katunayan na may papakita mong mahal na mahal mo yung anak mo. Kahit buhay mo ibibigay, alam mo kung ano yun? Mahalin mo ang kanyang tunay na nanay. Mahalin mo ang kanyang tunay na tatay. Kung nagkasala man ang isa sa mag-asawa, magpatawad kayo. Amen. Walang mangyayari kung naghiwalay kayo tapos hanap na naman kayo ng ibang partner. Sabi ko nga sa inyo, ang pag-ibig ay ginagamit din ng dyablo. Kaya nga merong bawal na pag-ibig. Kung hindi kayo kasal, yan ay bawal. Huwag natin ikatwiran na nagmamahalan kayo. May mga kapatid, nabubuhay tayo din sa mundo para sumunod sa utos ng Diyos, hindi para sundin kung ano yung gusto natin. Yan ang nagiging problema natin eh. Kaya hindi tayo makabuo ng buong pamilya dahil minsan iniisip natin sarili natin kagustuhan. Nababaliwala natin ang damdamin ng ating mga anak. Kaya kung mahal mo ang anak mo, hiwalay ka ngayon, ipagbati ka sa asawa mo. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Nagkakasala eh. Kaya di ba sabi nga ng Panginoon doon kay Magdalena, doon sa mga taong gustong bumato kay Magdalena, o sige, walang kasalanan ang unang dumampot ng bato at batuhin yung babaeng yan. Amen. Kapag nagkakasala ang ating partner, ang ating asawa, huwag natin sila iwanan. Maawa tayo sa kanila. Bakit? Sapagkat sila ay may sakit na espiritual. Diba? Nagtaksil sila, huwag nating iwanan. Patawarin natin. Amen? Ano ba sabi ng Panginoon sa kanyang salita? Ang nagpapatawad, pinapatawad ng Diyos. Ang hindi nagpapatawad, hindi pinapatawad. Di po ba? Family is love eh. Ang gusto ng Panginoon, hindi lang basta family is love. Ang gusto ng Panginoon na makita sa pamilya natin, God's family. Amen? Na yung family tree natin, kung nabiguan tayo sa family tree natin noon, yung mga magulang natin, lasinggero, hindi sumasamba sa Diyos, ganyan. Sana tayo na mismo sa panahon nito, lalo ng pandemic, sa ating magsimula ang family tree ng God's family. At ang anak, napakahalaga. Nabigyan natin ng atensyon ng pagmamahal. Kasi yung mga batang yan, ang magmamana ng magandang aral mula sa Diyos sa kanilang mga anak. At kapag yung anak nila, nanganak na naman, diba, transfer lang. Kaya ganyan kahalaga sa pamilya ang anak. Kasi kung ano yung maiaaral mo, may bibigay mong aral sa iyong anak, itatransfer nila yan sa iyong apo. Amen po. Napakaganda na kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, yun ang naipamamana mo. Yun ang best. Yun ang pinaka-the best na pamana natin. Ang papalaki natin. Ang ating mga anak po sa MMK. Malusog, malakas, at kalugod-lugod sa Diyos. Letter K, kalugod-lugod sa Diyos. Higit sa lahat. Ang gusto ng Panginoon, aba, binigyan kita. Ipinagkatiwala ako sa iyo yung anak na yan eh. Tapos ngayon, sasaktan mo. Kukuha ka ng tsinelas, papaluin mo, mumurahin mo, iuntog mo. Ang kamay nating mga magulang ay nilikha ng Diyos para dampiin, hagurin ang likod ng ating mga anak. Pagmamahal, huwag natin silang saktan kasi pag yung ating mga kamay dumampi sa kanilang katawan, dapat tayo yung unang umaray. At saka bawal na ngayon ng manakit ng bata, di po ba? Pwede ka nang makulong. Amen po. Nawa, itong mensahe ng Panginoong magnilay tayo. Na sa pamilya, mahalaga ang nanay, ang tatay, pero ang anak, yung bunga ng inyong pagmamahalan. I-sacrifice nyo yung mga pride nyo, mga magulang. Kung mahal nyo talaga ang inyong mga anak. Bumuo kayo ng pamilya na ang Diyos ang naging dahilan kung bakit kayo nagkabati-bati. Amen po. Sabi nga, sa pamilya, ang anak, ang natay, dapat maging close yan, yung magkakapatid. Amen. Sino ba magtutulungan sa panahon ng pagsubok? Tayo din. Kaya dapat itanim natin sa isipan natin na yung ating anak, regalo sa atin ng Diyos, alagaan natin, gawin natin lahat. Kung kaya mo ibigay ang buhay mo, gawin mo sa pamamagitan ng pagbababa mo ng pride. Buuin mo yung pamilya hanggat may panahon pa. Tayo nga eh. Kahit anong kasalanan natin, pinapatawad tayo ng Diyos. Tapos pag yung partner natin, nagkakasalan, hindi natin pinapatawad. Sino naapektuhan? Ang ating anak. Di po ba? Di ba ang mag-asawa, pag nagsama na, iisa na lang? Alam niyo po, sa isang pamilya na nasira, o isang marriage na nasira, pagpapatawad ang sagot. Amen po. Masarap na yung
alalahanin mo yung mga nakaraan nyo, kung paano mo siya niligawan, kung paano mo siya sinuyo, tapos sa dami-dami ng nililigawan niya, ikaw ang sinagot. Tapos na ikinasal kayo. Pumasok ang pambabae, pumasok ang pera, pumasok ang problema sa kung ano-ano, hiwalay. Huwag po ganun. Amen. Lagi nating isaisip ang ating anak. Sapagkat para sa kanila, mahalaga ang nakikita nila na yung nanay nila, tatay nila nagmamahalan. Di po ba? Sarap yun. Nawa, ang gospel ngayon, sa Holy Family, bigyan natin ng tuon. Ako kasi talaga, binigyan ko ng tuon ng anak. Like ako, ilang taon na ba akong kasal? 25 years na akong kasal. At syempre, sa 25 years, ang dami pong naranasan na away, bate, muntik na maghiwalay, ganyan-ganyan. Pero sinabi ko sa sarili ko, nung dalaga pa ako, kahit anong mangyari, hindi ko ako hihiwalay sa asawa ko. Kaya magkasala siya, kaya hindi. Bakit? Because for me, family is love. Amen. At kung mahal ko yung anak ko, titiisin ko para sa anak ko. Maliban na nga lang. Kung ba sinasaktan ka na whatever, tulad nga lang sinabi ko, meron din utos ng Diyos dyan. Pwede kang kumuha ng legal na kasulatan. Pero kung halimbawa, pinili mo ng maging single dad, single mom ngayon, pangatawan mo yung decision mo. Hindi yung single dad ka, single mom, kukuha ka pa ng isa pang partner na hindi mo naman talaga asawa. Amen. Sana maintindihan niyo po yung ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko lang naman po, kung ano yung utos natin ng Panginoon. Kasi po tayo talaga, matigas po ang ulo nating mga tao. Lagi nating mas binibigyan ng halaga yung mga gusto po natin. Lagi tayong nangangatwiran sa salita ng Panginoon. Amen. Nawa, itong MMK na message ni Lord, na ang ating mga anak ay palakihin sa M, malakas, M, marunong, at K, kalugod-lugod sa Diyos. Sana makita natin ngayon yan, na kung nabiguman tayo sa ating mga anak, sa ating apo. Kasi, makikita ng Panginoon na, wow, sinunod niya yung aking utos. Naging pattern niya kung paano pinalaki ang Panginoong Jesus. Amen po. Napakahalaga po sa ating mga anak na ang Diyos. Kasi alam niyo po, kapag ang bata, talagang naitanim mo ang salita ng Diyos sa kanya, kahit hindi mo yun nakikita, kahit may kasamang ibang barkada yan, hindi yan gagawa ng masama. Kasi nailagay mo sa isip niya na, hindi ko nakikita yung masama mong ginagawa, pero kita ka ng Diyos. Amen. Sa akin po, personally, sa mga ko, yan talaga ang binibigay ko sa kanila. Lagi ko sinasabi sa kanila, hindi ko kayo nakikita, pero nakikita kayo ng Diyos, ha? Yung talagang, honestly, pag maliit pa lang yung bata, ganun ang ginawa mo, lalaki yan, na matatanim sa isip nila. Kaya salamat sa Panginoon, lumaki ang mga anak ko na simple lang. Kung ano na yung meron kami, tuwang-tuwa na sila. Di po ba? Lumaki sila na masisipag mag-aral, mababait. Hindi naman po sa pagtatas, pero yun, pagpapasalamat ko sa Panginoon dahil yun yung bunga ng pagsunod ko doon sa MMK. O, kung mapapalaki ko ang anak ko ng ganon, di pag sila naman ng may anak, ganon din ang gagawin nila. Di ba? Nagkakaroon sila ng magandang pattern. At yun ang gusto ng Diyos. Na pamilya. Kasi nga, the family is the basic institution sa ating society. Di ba? Kaya paglabas sa tahanan, paglabas mo ng bahay, maraming patayan, may rape, may nakawan. Bakit? Nagsisimula yan sa pamilya eh. Kung sa pamilya pa lang, sira ng pamilya eh. Nagmumurahan na. Tuloy, ang bata humahanap ng atensyon sa ibang tao. Importante ang pamilya, doon nagmumula eh. Kung doon pala sa pamilya, buo na yung pag-ibig. Paglabas niya, dala ang pag-ibig ng pamilya. Amen po? Pero hindi pa huli ang lahat. Nawa sa gospel na ito, matutunan natin yung MMK. Malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Tayo po ay magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama't na Anak ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na tunay nga, marami kami naging pagkakamali sa aming anak. Iniisip namin lagi yung aming pride. Hindi namin inisip ang kahalagaan ng sakramento ng kasal. Sa'yo kami, Lord, nakipag-commit sa hirap at ginhawa, sa lungkot at ligaya. Tanging kamatayan lang ang makapaghiwalay sa mag-asawa. Nawa kung talagang mahal natin ang ating mga anak, tanggalin natin ang pride. Makipag-ayos tayo sa totoo nating asawa. Buuin natin ang pamilya. At ang unang
magagalak sa atin? Ang Diyos at ang ating mga anak. At anuman, ang pagpapalaki na anak gagawin natin sa ating anak sa aral ng Diyos, ipapasa nila yan sa kanilang pamilya, sa kanilang anak na bubuo ng pamilya, sa kaapu-apu-apuhan. Amen. Salamat, Panginoon, sa pamilyang ibinigay mo sa akin. Salamat, Panginoon, napaka-bless ko. Salamat, Lord, salamat. Gawin mo akong isang ilaw ng tahanan, gayon din ang mga ina na kami ilaw na magbibigay ng liwanag sa aming mga anak. Salamat, Panginoon. Idinadalangin ko po ang pamilya ng Family De Leon, Family Mendoza, Family Panganiban, Family Ragay, Family Baluyot, Family Abelia, Family Balosa, Family Soriano, at lahat na po ng pamilya ng aking Facebook friends. Panginoon, nawa ang kanilang mga anak, o kung magkakaanak pa lang, o mga apo, palakihin nila sa MMK. Isang batang malakas, marunong, at kalugod-lugod sa Diyos. Panginoon, dalangin ko din po lahat ng mga Facebook friends ko na may sakit, may COVID, may brain tumor, may leukemia, at kahit ano po man sakit pisikal. In Jesus' name, kagalingan sa iyo mula, Panginoon. Pero higit sa lahat, hinihingi po ang kagalingang spiritual. And Lord, dinadalangin ko po ang gawain ito online, The Word of God, Daily Gospel, alas 8 ng gabi, Monday to Sunday Gospel. Pagpalain mo, Panginoon, gamitin mo ang iyong abang lingkod na daluyan ng iyong mensahe. At nawa, ang mga nakikinig ngayon, muling makinig bukas, sapagkat ito po ay pagkain nating espiritual. Maraming salamat, Panginoon. Tayo manalangin, isang panalangin tinuro sa atin ng Panginoong Jesus. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulot sa tukso, kaya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng na anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So, salamat sa Panginoon. Diba? Seek first the kingdom of God. Huwag mong papalampasin ng araw na hindi ka nakakarinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi lang tuwing linggo. Kung magsisimba tayo, no? Araw-araw po yan. Utos po yan ng Panginoon. At ngayon din po, konting announcement. Pakishare na lang po itong Sunday Gospel sa inyong timeline bilang pagsunod sa utos ng Panginoon na maging online alagad tayo. Amen po. Punta po kayo sa aking YouTube channel, Angelica Dorde. Mag-subscribe na rin po kayo para makapag-live naman ako sa YouTube. Kasi gusto ko rin makapag-live sa YouTube. Kaya lang, kulang pa ako sa subscriber. So, sana po magtulungan tayo na may viral ang salita ng Panginoon sa social media. At siya nga pala, yung aking itong The Word of God Daily Gospel, mahigit 1 taon na po ito, nagsimula po ito noong August 2019. At yung mga lahat ng nakakasama ko, kasi may nakakasama po akong guest pero I make sure na sa loob ng 1 linggo na nasusolo ko, kamukha ngayon nasusolo ko. Pero bukas po, kung lulubin ng Diyos, ibigay ang December 28, 2020, makakasama ko po si Brother Frederick Prestosa. And yun po. At saka attention sa mga lahat ng nakasama kong sharer sa The Word of God Daily Gospel. Meron po tayong virtual Christmas party mamayang gabi, 9 o'clock via Zoom. So lahat po sana kayo ay maka-attend. Meron tayong Word of God, and meron tayong mga games. O, sana maka-attend po kayo, no? And then, ayun, maraming salamat sa Panginoon. Magsimba po tayo mamaya. Higit sa lahat, ano man yung gawin natin ng magaan sa kalooban. Nawaring hindi tayo sa tao naglilingkod, hindi sa Panginoon. At higit sa lahat, laging pag-ibig nawa ang maghari sa ating pamilya. Mahalin natin ang ating mga anak. Kayamanan natin yan. At ang kayamanang maibibigay natin sa ating anak ay ang salita ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Panginoon, ingatan, to God be the glory.